Oh my God, umuulan guys sa labas. And, ayun, pasensya na kayo kung medyo mahina yung boses ko or malakas yung ulan. Um, Hindi ko alam kung anong i-content ko ngayon. Honestly, nag-video na ako about stoicism. So, yun sana yung gusto kong i-video. And then, ang haba, 28 minutes yung na-record ko. And, dinilit ko siya. I don't know, di ko alam bakit dinilit ko siya. And pagtingin ko sa YouTube channel ko, nag-scroll ako, parang gusto kong humingi ng sign. Sabi ko, Lord, ano bang iko-content ko? Nag-iisip talaga ako anong iko-content ko ngayon. And bigla akong nakita yung news na trending na Q&A sa Miss Manila, yung ginanap na Miss Manila, yung sagot ni Miss Pandakan. And yung tanong kasi doon ni Catriona Gray is, who or what is your spirit animal? Kahit ako, na-shock ako, my God, may nagtanong noon. Sino ba yung nagtanong noon? Or sino ba yung nakaisip ng tanong na yon? Kasi, aminin na natin, hindi lahat, or siguro, baka nga wala sa 1/4 ng populasyon ang alam kung anong spirit animal. Ako, personally, alam ko po kung ano yung spirit animal. Dahil nasa stage po ako ng spiritual awakening. So, hindi po lahat ng tao ay dumadaan or nakaranas ng spiritual awakening. So, ako, dahil po hanggang ngayon, nasa stage ako ng spiritual awakening journey ko, is aware po ako sa spirit animal, spirit guides, angel numbers, ancestors, yung mga guardian angels ko, yung mga term na ganyan. Kasi malalaman niyo po yan kapag nag-aral kayo or nandun kayo sa stage na spiritual awakening. Dahil ako, naano ko po yung spiritual awakening ko, namulat po ako dyan. Hindi ko po siya hinanap. Nung sana lang po siyang dumating sa akin. Na isang araw, parang nagising ako. Yung isang araw, merong isang taong nagpakilala sa akin through YouTube. Pinanood ko siya, and nung time na yun, para kong biglang nagising. Na bigla akong naging curious about spirituality, about sa buhay, about near-death experience. So lahat yan, palmistry, astrology, numerology, lahat yan inaral ko. Lahat yan talagang sinubaybayan ko. So meron akong konting alam about spiritual animal, about spirituality. So, itong spirit animals na to, na tanong kay Miss Pandakan, sobrang nakakatuwa siya dahil, syempre, kapag talaga tayo hindi natin alam kung ano yung isasagot natin, kailangan maging honest tayo. So, yung naging honest siya sa sagot niya na tinanong niya kung ano ba ang spirit animal kasi hindi siya aware kung ano yun. So, sa mga hindi kasi aware sa spirituality, about spiritual awakening, so talagang hindi po familiar dyan. Dahil hindi naman po talaga lahat ay dumadaan sa spiritual awakening. Okay po? So, iilan lang ang taong may alam about dyan. Spirit animal, spirit guides, angel numbers, ancestors, mga guardian, mga gabay, guardian angels, yan. Yung mga term na yan, malalaman nyo siya sa spirituality, spiritual awakening. So, yung spirit animals po, for me personally, kasi iba-iba yan iba-iba ng experience. Kapag dumaan ka sa spiritual awakening,
nasa spiritual awakening journey ka, iba-iba, dahil iba-iba naman tayo ng kwento, iba-iba tayo ng pinagdadaanan sa buhay, hindi po ba? So ako, um, bigla akong naging spiritually awakened nung time na may dumaan sa buhay ko na pagsubok sa aming mag-asawa, sa aming pamilya. So hindi naman namin kasalanan pero nadamay lang kami. Yun yung parang sobrang medyo stress talaga ako, depressed. So kanya-kanya yan. Yung iba nagiging spiritually awakened kapag may namatay, na mahal sa buhay. So iba-iba po yan. So ako, yung case ko is dahil sa nagka-problema yung kapamilya namin and nadamay kami, sobrang iyak ako ng iyak noon. Naisip ko nga noon, sabi ko, inaalagaan namin yung pangalan namin ng asawa ko, na hindi kami gumawa ng masama sa kapwa namin, as long as much as possible, hindi kami makagawa ng mali sa kapwa namin. Pero bakit ganon? Bakit hindi nga kami gumawa ng mali, pero bakit nadadamay kami or bakit nadamay kami? Ganyan. So, di ba, ang sama, medyo masama sa loob yun. Pero, syempre, habang nandun ka sa spiritual awakening journey, naiintindihan mo yung mga bagay-bagay at mas lumalalim yung pagkaintindi mo sa buhay. So, mas nagkakaroon ka ng empathy. So, mas naiintindihan mo yung ibang tao, naiintindihan mo yung sitwasyon. Nagiging malawak yung pang-unawa mo kapag nasa spiritual awakening journey ka. So, yung spirit animal, for me personal kong opinion to dahil naranasan ko siya. Since bata pa kasi ako, meron akong mga memories. Oh my God! Hindi ko talaga siya, hindi ko talaga siya makakalimutan. Yung, nung dumaan ako sa sitwasyon na sa buhay ko, yung meron akong problema, meron kaming problema, meron akong, nag-struggle ako emotionally. Parang yung spirit animal na nag-remind sa akin, nagpakita sa akin na nagbigay sa akin ng comfort is snail. Yung bigla ko na lang silang nakikita. Magsi-CR ako, nandyan siya sa banyo. Sa banyo. Tapos, natatandaan ko before, natandaan ko nung bata pa ako, lagi ako nakikipaglaro sa mga snail. Alam niyo yun, yung literal talagang snail. Yung kapag inano mo, yung nakakabila. Yung kapag di ba gumagapang siya, tapos pag hinawakan mo yung shell niya, pumapasok yung ulo niya sa loob, nagtatago siya. Yung mga snail na gano'n, yun, since bata pa ako, natutuwa na ako sa kanila. And meron talaga ako mga memories na hindi talaga siya nawawala since childhood ko. Nasa isip ko sila, na nilalaro ko sila and nakikita ko yung, di ba gumagapang sila. So nakikita ko yung dinaanan nila, na parang, di ba kasi slimy yung loob nun, yung gumagapang siya, slimy siya. So, yun, nasa memory ko pa yun. And nung nandun ako sa spiritual awakening ko, nagpakita talaga sila sa akin, nagpapakita talaga sila sa akin, sa labas, sa banyo. Yun, isa yun sa spirit animal ko na talagang matatawag kong gabay ko. Yung binabantayan ako. And next is grasshopper, tipaklong. Yung, alam mo yung mga synchronicities, yung akala mo nagkataon lang na bakit lagi ka nagpapakita sa akin? Bakit lagi silang nagpapakita sa akin? Since bata pa lang,
Naalala ko naglalaro kami sa damuhan, tapos lagi kong hinahabol yung mga tipaklong. And kahit na ngayong matanda na ako, meron akong mga makikita ko na lang yan sa bahay, sa loob. Binibidyo ko nga yan sila, meron once binidyo ko talaga kasi ang laki-laki. Sobrang laki nung tipaklong, siguro ganito siya kalaki, oh. Yan, ganyan siya kalaking tipaklong, nakadapo sa electric fan namin, sobrang laki niya. Tapos nung hindi pa ako nun, hindi pa ako spiritually awakened nung time na yun. Nandun sila sa loob ng bahay, nasa electric fan. So nilabas ko siya, kinuha ko yung remote control, kasi natatakot akong hawakan kasi ang laki, baka kagatin ako. Nilabas ko siya, nilagay ko sa halaman namin. Hindi ko pinatay kasi syempre may buhay yan, nakakaawang patay, di ba? Mga may buhay sila. So, nilagay ko siya sa may halaman namin. So, hindi ko na lang pinansin kasi hindi ako aware. Hindi ako aware sa mga ganyang spirit animal na meron palang ganyan, na parang bantay mo, gabay mo, na laging magpapakita sa'yo, pero hindi lang tayo aware na binabantayan nila tayo. So, next no, nung spiritually awakened na ako, na alam ko na yung spirit animal, aware na ako about sa kanila, nagpakita na naman siya sa akin. Nakita ko nagwawalis ako sa may ano mismo, sa may labas, nakadapo, ang laki. Ay yung mga bagay na yun, sabi ko, oh my God, lagi silang nagpapakita sa akin, talagang spirit animal ko sila. Talagang mga gabay ko tong mga to. And isa pa is, ano, yung lizard na malaki, ewan ko anong tawag ng butike na malaki, pero sa labas, hindi siya yung butike sa, sa roof ha, yung sa labas, kasi natatandaan ko, bata pa ako, di ba uso nun, dito kasi kami sa probinsya na ako. So, yung CR namin nun is sa labas lang. So, pagka nagsi-CR ako, nakikita ko yan, mayroong mga butike. Sa amin kasi ang tawag taba-taba, ewan ko anong tawag niyan sa Tagalog. Basta yung butiki siya pero sa labas, yung gumagapang sa lupa. Yan. Lagi ko yung nakikita sa sa amin, nung bata pa ako, sa bahay namin. Lagi ko yan nakikita sila, tapos natutuwa ako sa kanila kasi parang tumitingin, nagkaka-eye to eye kami, tumitingin sila sa akin. And then, nagkakatingin na kami, minsan yan, nakikipag-usap ako, parang alam mo yung nasa memory ko hanggang ngayon, nung since bata pa ako, nung nakikita ko sila, nandiyan padaan-daan, tapos tumitingin sa akin, ganyan. And until now, nandiyan sila sa paligid, nandiyan sa labas, pag naglalaba ako, dumadaan sila, kapag nandiyan sila lagi, hanggang ngayon. So, nung sabi kong spirit animal ko din sila. And, isa pa is butterfly. For me, ang butterfly, naging spirit animal ko siya, naging guardian angel ko din siya, naging parang gabay ko din siya, spirit guide na din. Simula nung mamatay yung papa ko, napansin ko siya na lagi na siyang nasa akin, nasa tabi ko, nagpapakita sa akin. Since namatay yung papa ko, kasi after namatay ng papa ko, meron akong, hindi ko to makakalimutan, 2011. Meron akong nakitang sobrang laking kulay brown na butterfly. Siguro ganyan. Ganyan siya kalaki. Sobrang laking butterfly niya. Sinabi ko nga yun sa mama ko, pinento ko talaga siya. Nakadapo siya sa may roof, sa may bubong nung bahay namin. After mga ilang araw nung mamatay ang papa ko. So nakita ko siya sobrang laki. First and last time ko siyang nakakita. First and last time kong nakakita ng ganon kalaking, sobrang laking butterfly. Sobra talagang laki niya. And simula noon hanggang ngayon, laging, ayan, pag nandiyan ako sa labas, merong mga butterfly na minsan dumadapo sa akin, kahit sa loob ng bahay. Minsan yan, may mga butterfly, nasa TV, nandiyan sila nakadapo sa kurtina namin, nakadapo, minsan sa may
kisame, nakadapoy sila, minsan yan paikot-ikot sa loob ng bahay. So isa rin yung butterfly sa masasabi kong spirit animal, at the same time, spirit guide ko and guardian angel ko na din. Dahil ngayon, feeling ko, si papa ko siya. Yun. And nung ano rin ako, spiritual awakening, nasa spiritual awakening journey din ako. Talagang yung mga butterfly, nakikita ko na lang, umiikot-ikot sa akin, dumadaan-daan sa akin, dumadapo talaga sa akin. Yun, kahit sa loob ng bahay, pumapasok sila. And last is frog. Yang isa rin ang frog sa nasabi kong spirit animal ko. Since nagkaroon ako or nasa spiritual journey ako, spiritual awakening journey ako, yung frog din, yung isa sa mga reminder ko na nasa right path ako, na hindi ko kailangang mag-alala sa future ko. Alam mo yung parang nagbibigay sa akin ng positive na vibes. Positibong ano, sa in terms of, kumbaga, sa financial man, sa kung ano man yung future na ibibigay sa akin, parang sila yung nagre-remind sa akin na huwag akong mag-alala dahil kung ano man yung nakalaan para sa akin, ilalaan yun para sa akin sa right time, in God's perfect time. So, isa din yun, hindi makakalimutang kumbaga, experience ko sa frog. Nung nag-gardening ako, nung nasa spiritual journey ako, nag-gardening ako, tapos pagbukal ko ng lupa, may tumunog, parang may gumanon. Tapos pag ganyan ko, medyo rin yun, nasa ilalim ng lupa, pagbukal ko ng lupa, may frog, meron talagang, hindi siya bullfrog. So, maliit lang siyang frog, parang ganito lang siya, oh. Tapos, basta ang cute niya. Tapos talagang siya, parang nasaktan ata siya kasi pagbungkal ko ng lupa, narinig ko, may tumunog, parang may, gumanon. Tapos, nakita ko, frog nga sa ilalim ng lupa. So, kinuha ko, and then, syempre hindi ko pinatay. Nag-sorry ako, sabi ko, sorry kung tinamaan kita, ganyan-ganyan. And then, pinalaya ko, then, ewan ko, pinaalis ko na lang kung saan siya pumunta, di ko na siya pinansin. So, ko sa lupa. And then, after nun, lagi nang may frog na dumadaan, nandito sa loob ng bahay, mayroong bullfrog, yung malalaki ng mga sa amin, dito sa Bicol, Mindoro frog ang tawag namin. So, yan, minsan makikita ko sa loob, minsan nandito sa may pintuan, minsan sa labas, yun. And sa loob ng bahay, minsan yan, meron. Sa may floor, nakikita ko, gumaganon. Pero yung maliliit, tapos, meron kami dyan sa may sa may poste namin, merong isang frog dyan na hindi talaga umaalis. Na sabi nga ng asawa ko, paano dyan na naman yung frog na yan? Sabi niya, tinapon na daw niya sa labas, pinalabas niya na. Sabi niya, bumalik na naman daw. Sabi ko, wag mong ipalabasin, dyan mo lang niya kasi hindi naman yung mga So hanggang ngayon nandyan siya. Minsan nawawala, hindi ko alam kung saan pumupunta, pero nakikita na lang namin nandyan na naman. So yun yung mga encounter ko sa aking mga spirit animal. So gusto ko lang i-share sa inyo yung mga ganyang spirit animal, nag-i-exist sila. Kumbaga kung aware ka spiritually, kung spiritually awakened ka, alam mo yan for sure. Sa mga hindi, tingnan nyo, pansinin nyo, alalahanin nyo yung mga times na may mga animals na nagpapakita sa inyo since nung bata pa kayo hanggang ngayon, na minsan hindi kasi tayo aware, di ba? Dahil nga sa busy tayo sa araw-araw nating buhay, hindi natin namamalayan yung mga coincidences. Hindi siya coincidence talaga. Synchronicities yan na kailangan maging aware tayo na sila, nag-i-exist sila. Parang nagiging animal yan na parang gabay natin, na magiging guardian natin. Sila yung parang bantay natin habang nandito tayo sa earth
parang yun nga, mga angel natin yan, mga gabay, mga spirit animals, mga nagpapahiwatig yan sa atin na binabantayan nila tayo. Okay po. So yun, so wag nyo papatayin yung mga yan, wag nyo um, kung ano-anong pagtitripan nyo, di ba? May mga nakikita kayong mga animals. Dahil lahat ng mga animals, lahat yan ay may karapatang mabuhay. Hindi po ba? Lahat tayo, living things, lahat ng ginawa ng Diyos ay may karapatang mabuhay. So, hayaan lang natin sila as long as hindi naman tayo inaano. Kahit nga, di ba, yung mga ahas, yung mga ano, di ba, minsan, yung mga pinapatay dahil nga sobrang galit. Pero, syempre, mga may buhay din yan. Lahat ng mga ginawa ng Diyos ay merong oh Lord God, po. Oh, lahat po yan ay merong silbi sa mundo. Okay po, so maraming salamat. So, kumukulog lahat, tumikidlat. So, maraming salamat sa panonood and God bless us all. Thank you for watching. Bye!